maaraw na umaga. Ang ingay ng mga ibon, nasan kaya sila? Yan, may bago si Tatay Flo ulit. Baka next week na lang kami mag-harvest ng ng mga tanim ni Tatay na munggo. Ito na yung bagong Flo ni Tatay. Magtatanim daw siya dyan ng mga sitaw, okra. Tapos lilinisin niya pa daw doon. Meron ng meron ng bunga. Liit pa. Ayan. Ito na yung ng Tatay, upo. Hindi, parang upong haba to kasi Oh, ayan yung upong haba. Yan, medyo madami na siyang bulaklak eh. Napakadami na. Ganito lang kababa yung ginawa ni Tatay na na balag kasi para madali niya nakukuha yung bunga. Hi guys! O dati, 'di ba, tayo yung nagreregalo kapag may Mother's Day sa mga parents natin. So ngayong parents na tayo, parents na tayo, ayan, tayo naman ngayon na makakatanggap ng gift. Actually, di ko ina-expect kahapon. Bigla na lang pagdating niya, may inabot siya. Yes. Ayan, kararating lang din ni Daddy. Ito, may inabot niya sa akin na naka-paper bag kagabi. Tapos nagulat ako, sabi niya, Mami, Happy Mother's Day. Ngayon, binuksan ko na ito kagabi. Ayan, sabi ko, pero gusto ko kasing i-share din. Kasi nakakatuwa. Parang gusto ko siya maging part ng memories. Kaya, sabi ko, ko na lang. I-vlog ko kasi nakakatuwa. Ito siya, from sa ganitong box. Yung ganito. Tapos, ang laman niya, ito. Sobrang cute. Ang cute talaga. Napakita ko. Ayan, ang ganda pa ng color. Para siyang fuchsia pink. Ayan, may roses. Nak, parang totoong bulaklak siya. Ayan Sabi daw sa instruction, huwag bubuksan. Kasi parang totoong flower siya Ang ganda. Ayan, thank you sa aking anak. Sarap sa feeling na makatanggap ng ganito. Lalo na kapag syempre, hindi mo na-expect. Dahil ang instruction, huwag bubuksan. So, idadagdag ko siya dito sa display namin, dito sa Tagaytay. Ayan, dito sa pinakailalim. Sa taas kasi, mga collection ni Sikel. Ayan. Ito yung kay Sikel yan. Ito yung mga binibili namin sa McDo. Napapabili kami ng ganyan dahil din sa SB19. Kasi malimit kaming mag-McDo. Support sa Mahalima kasi ini-endorse nila ang McDo. Tapos, eto kay Daddy naman to. Pero, eto, kaya sila nagkaroon yan. Kasi dragon daw ako. Ayan, si Purungga daw ako pag nagagalit. Kaya, ayan siya. Tapos, ito kay Daddy din to. Tapos, dito, sa part na to sa akin. Ayan. Nung last time, Mother's Day, itong bigay sa akin ni Elise, ni Sikel. Tapos, kay Daddy yan. So, ngayon, madadagdagan. Dagdag na natin siya. Lagyan natin sa pinaka-center. Baba tayo kahit mainit. Ang init pa tanghaling tapat. Nag-aano sila Tatay. Ayun Mainit pa. Oo nga. Kaya plinaw mo na. Bukas linisin ko yun. Tiyaga niya Meron siya nakuha balon. Balon. Kuha na tayo ng pang-ulam namin mamayang hapon. Plano kong magginataan ng talbos ng balinghoy. Kukunin ko lang yung pinakatalbos na para mabilis maghiwa. Ay, pwede ko bang hiramin yan? Ay, ang cute. Ayun pa yung dalawa. Diyan talaga kayo tutulog? Pwede ko bang hiramin yan? Ito sana, hiramin ko. Na lang, babako na lang sila. Ay, agagalit. Ang gaganda nito. Tumawid na galing sa kabila. Bawasan na natin tong talbos ni Tatay dito. Kunin lang natin yung mga ganito.
Ang dami eh. Ah, hindi. Putulin ko na diretso. Yan oh. Ang tataba ng balingoy mo dito, tay. Dami oh. Ang dami ko dito makukuha. Ito sapat na to sa amin. Yan. Yan ang lalaki oh. Stop na ako. Ang init masyado. Isang hilera pa lang ang nakukunan ko. Madami na. Kasi sobrang init. Ayan. Actually, meron pa akong ilan-ilan na kukunin. Hindi pa tapos. Kasi katulad nito, oh. Hindi ko pa ito nakukunan. Maganda kasing kinukunan siya kasi yung laman bumibilog. Nakapokus lang sa laman yung yung sustansya kumbaga. Kaya nakasanayan na namin na kapag mag-harvest kami nito, ayun, kinukuha na namin to para yung katag dito, yung sustansya nung tanim, hindi ko masabi-sabi. Makapokus lang siya doon sa bunga. So, eto, napapakinabangan namin yung eto, tsaka yung pinakablaman niya. Actually, puro pang-konsumo lang to. Di naman namin to binibenta. Pero at least, hindi na kami bibili. Malaking bagay na yun kasi makakatipid kami kahit papano. Pag nandito talaga kami sa Tagaytay, halos sangkap na lang ang kailangan namin. Kunwari, eto, ang pag niluto ko to, ang normal na luto namin dito ay ginatan. Ngayon, ang masarap dito ay ginatan na merong tawag dito, tinapa. Meron pa akong stock na tinapa na galing sa Bataan. Kapag kasi umuwi kami ng Bataan, bumibili kami ng maramihan. Kunwari 3 kilo, tapos i-stock lang namin siya sa freezer para anytime na gusto namin kumain ng tinapa, meron kaming stock sa ref. Tapos, yung iba doon, pinangsasahog-sahog talaga namin. Kadalasan ko siyang sinasahog sa mga ginatan kasi iba talaga, masarap siya sa panlasa namin. Kasi syempre Bicolana, nakasanayan ko na yung mahilig magluto sa ginatan. Mahilig kami magluto ng mga ginatan. So, halos karamihan sa mga ulam-ulam namin is ginatan. So, tutuloy ko na ang aking pag-harvest. Ayan. Sabi ni tatay, damihan ko na daw mag-harvest at iuuwi daw niya. Pero ang gusto niya mangyari, lutuin ko na dito lahat. So, medyo madadamihan natin yung lulutuin natin ngayon. Kaya ang plano ko, yung isang buong, eto, halos lahat na to, harvestin ko na yung ganito. Kaya tinan nyo, oh. Sobrang dami nito, oh. Oh, ito pa lang, oh. Oh, yan. Oh, ang dami, oh. Ang dami. Kasi nga, ang lakas ng hangin, oh. Ayan, sobrang dami. Ito pa lang, hindi pa natatapos yung itong isang hilera na to tatanggalan. Pero pag naluto naman yan, konti lang. Kaya kailangan ko din damihan kasi nga syempre pag umuwi sila tatay dadalhin niya to, sabi niya ilalagay lang daw niya yan sa freezer, tas ang gagawin daw niya init-init lang. So ganun at ganun yung kadalasang ginagawa niya, kaya sabi ko sige dadamihan ko na yung pagluto, tapos yung susobra actually pagtatabi ko na siya para maitabi na talaga, para sure na meron na silang maiuwi. Ayan, medyo madagda lang to sa kamay. Ayan, may konting dagda. Pero, hindi naman siya totally nagmamantsa. Mainit lang talaga ngayon. Pero okay lang. Kayang-kaya naman. Ayan. Dito ko pinipwesto sa lilim kasi mamaya kung siya yung sabi ko, luluyos na siya. Pero, yung parang, basta, magpa-flat na yung di ko masabi sa ibang salita. Halos na nakalakalahati na ako doon.
Konti na lang, tapos okay na. Lakas ng hangin, no? Mainit pero malakas ang hangin, kaya kahit pa paano napapawi yung init. Yan, tapusin na natin. Isa-isahin na natin. Mas maganda kasi isa-isahin para sure na makukuha natin yung talbos. Para pantay-pantay. Actually, di naman to binibenta. Kinakain lang namin to. Kaya sabi ko kay tatay, wag na masyado magtanim ng maraming kamoting kahoy. Kasi para mapalitan namin ng ibang crops. Kunwari, talong. Kasi ito, bihira lang naman kami dito. Pero yun nga kasi, nakasanayan na niya na kumain ng neto. Kaya sabi na lang niya, magtatanim na lang daw siya. Yun, napapakinabangan naman namin yung mga ganito. So, konti na lang. At tatapos na. Ayan. Konti na lang talaga, tapos na. Mainit lang kasi, kaya na hindi ako makapag-harvest ng tuloy-tuloy. Kasi nag-work din ako, kaya hindi ako pwedeng mag-harvest mamayang hapon. Kaya yung pwede nang magawa ngayon, ginagawa ko na. Para mamaya tuloy-tuloy na ako. Working pa din kasi ako kahit Saturday. Today is Saturday. Yeah. Kaya kahit mainit, sige na lang. Kayang-kaya naman. Pero sumisilong-silong naman ako kapag talagang sobrang babad na. Ang laki nito, oh. Yun, konti na lang. Kasing konti na lang talaga. Ilang puno na lang. Ito. Yan. Ito na lang. Yan. Yun. Yan. Last. Ito, ang laki, oh. Yan. Ito na lahat yung na-harvest natin. Yan, sobrang dami. Ang dami nating anahin. Himayin ko na to kaagad para maitapon na kaagad yung mga tangkay niya. Kasi mamaya, ilalaga ko pa to. Ang init, kaya kamadalian talaga ako. Dito ko na lang siya sa loob. Kaya hihimay-himayin. Kain tayo guys, ginataang balinghoy ang tawag sa amin, or kamoting kahoy. Ayan. Ito yung tira pa kahapon, kaya cleaning wrap ko para para hindi anuhan ng mga insekto. Ayan, kain tayo. Ginatan ko to, di ba puro gata? Ginatan na may konting asukal. Kain tayo. Kainin ko muna to. Di pala ako nag-lunch eh. Ito na pinaka-lunch ko. Tapos, start na ako netong mag-himay-himay. Para matapon na ako na din yung mga tangkay. Kukunin ko lang kasi dito yung mga talbos. Medyo madami-dami din to. Pero, madami-dami siya. Pero, pag tiningnan, pero pag naluto na to, konti na lang to. Dahil madaming tingnan, umpisahan ko na para mamaya lalagain ko na lang, tapos luto na para mas mabilis. Ito na ginagawa ko. Yan. Ito din na yung kasali.
too predictable for him. He knows when you're gonna move left or right. Come on. Try with me. Nag-ano na ako dito, nagpapakulo na ako ng tubig kasi lalagain ko na yung ating mga, ayan, talbos ng kamoting kahoy. Mabilis lang to. Kapag nalaga ko na, isaka ko siya, gagayat-gayatin. Ganyan muna sa ngayon. Kasi pipigaan ko pa yan. You are. Lalaki sa Palawan, papapuyo. Ayan, tuyo na lang ang ihalo ko. Wala na ang tinapa. Babalatan ko lang. Tatanggalin ko yung tinik para... laman lang kukunin ko tayo kasi ano... Sama mo na lahat yan. Matinik. Matinik to. Hindi. Tatanggalin ko na lang sa tinik para sure. Para di kami matinik. Kay tatay okay lang na kahit wag daw tanggalin. Pero tanggalin ko na lang. Malasa din kasi talaga yung ulo. Kaso, tanggalin na lang para ano, walang tinik. Sayang kasi konti na lang matitira. Ayan, ito na lang matitira. Hihimayin ko. Mainit pa maya-mayang konti. Ang sa kwento ni Helena of Constantinople o Reyna Elena at ang kanyang paghahanap sa Balong na Cruz kasama ang kanyang anak na si Constantine the Great. Itong dahilan kung bakit may dalang krus ang Reyna Elena sa posisyon. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ito na yung ating tuyo na nakuha na pangsasahog natin. Pampalasa na lang talaga to. Cooking na ako guys ng ating talbos ng kamoting kahoy. Ang isasahog ko dito ay meron akong bagnet tsaka yung prinito kong ano, tuyo. Tapos yan na, gagataan ko lang siya.
medyo ipapry ko lang ng konti yung ating bagnet. Para bahagyang magmantika lang. Luto naman na yung bagnet. Ito yung langit ngayon. Oy, ano yun? May isang bituin. Andun, may isang bituin. Ang ano niya, oh. Hindi ko naabutan yung sunset. And, ayan o, nagmantika na. Ayan na, ayan na. Mantika na siya. Ang bilis. Lagyan ko na ng gata. Ala, grabe na yung mantika. Maglagay na ako ng gata. 4 na small pouch yung ilalagay ko. Mas marami kasing gata, mas masarap. Tapos lalagyan ko na to guys ng pampalasa. Since lalagyan ko siya ng toyo, maalat na kasi yung toyo natin. Kaya ang gagawin ko, alalay na ako sa ilalagay kong asin. Asin or patis pwede. Oh, ang creamy. Sana sapat yung gata natin. Nilagyan ko lang to ng saktong asin tsaka paminta. Hintayin kong kumulo ng konti. Tapos saka ko na ilalagay yung ating gulay. Mga nyaw-nyaw, hihingi ako ng ceiling green. Nasaan na ceiling green natin? Ang gusto nila dyan na ma-shoot. Ayan, gustong-gusto nila. Mabuti ka nahawakan na, dati takot sa tao. Lagay na natin. Buwaghagin ko para mabilis maluto. Pinigaan ko to guys after ko siyang ilaga at gayat-gayatin, pinigaan ko siya ulit kasi meron siya ulit lumabas na mga katas pa o yung parang tubig-tubig pa, kaya yun inano ko ulit, pinigaan ko ulit, kaya yan ngayon ganito na, para na siyang dry. Pero dry lang tingnan, pero hindi pa. Basa pa yan. Papalambutin lang natin yan. Tapos, okay na. Meron na tayong ginataang talbos ng kamoting kahoy. Meron akong 4 na siling haba. Galing to. Ito yung mga nahinog ng pinitas ko dun sa likod bahay. Yung 2 dito na bago pa, ayan, yung green na green pa, hinati ko sa gitna para may konting twist, may konting anghang. Haluin ko din, tatakpan. Kumukulo na. Pag binuksan ko yung niluluto ko, amoy tuyo. Hindi siya amoy tinapay, wala kasi tinapa, amoy tuyo. Ito na yung niluto natin na talbos ng kamoting kahoy. Ano talaga itong hanggang dito? Maliit na kawa. Kasi nagbigay kami kay uncle. Binigyan namin sa uncle. Tapos ito, pinapalamig ko kasi iuuwi daw ni tatay.